good morning, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Tuburan, dito po sa Cebu. At alam nyo ba, Ka-Coffee, na po, makasaysayan po ito dahil inaugural po ng gift giving, cash gift giving para sa mga senior citizen natin na nakaabot po dito sa tinatawag natin milestone ages, yung 80, 85 years old, 90, 95 years old, and of course 100 year old. Yung pasok po, yung covered po ng Expanded Centenarian Act. Natatandaan niyo yan? Pinirmahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos noong February 2024. At ito na, ma-enjoy na natin, pakikinabangan na ito, Ka-Coffee, ng ating mga kababayang senior citizen. Imagine mo ha, makatuntong ka ng 80, may matatanggap ka na tulong pinansyal, cash gift po ito, Ka-Coffee, para sa mga senior citizen. And of course, ang pinakahihintay natin, once na umabot ka na 100-year-old, may matatanggap ka na tumataginting na 100,000. Of course, syempre, payout ito, no? Masaya yung ating mga kababayang senior citizen dahil may matatanggap silang pera. Mula po yan sa gobyerno. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at lahat ng nagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, huwag po natin makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, nilagdaan ko po ng inyong lingkod ang Republic Act No. 11982 o yung Expanded Centenarian Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old, at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso. At tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na 100,000 piso para sa ating centenarians o yung mga umabot sa 100 taon. Kaya sa araw na ito, ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Ka-Coffee, marami nagtatanong sa inyo, no, bakit dito sa Tuburan? Kanina nakikinig tayo sa press conference at ang sinasabi dito kanina ng National Commission of Senior Citizens mismo, isa ang Tuburan. Actually, municipality lang ito, Ka-Coffee, sa nakapag-comply. Ibig sabihin, naipasa agad nila yung requirements sa mga senior citizens para ma-process na agad itong payout. Kasi syempre, yung iba natin mga kababayan nagtatanong, bakit kami, hindi pa kami nag-i-issue ng 10,000 na cash gift, no? Bakit yung ibang lugar na una? Isa po yan, yung paliwanag ng National Commission of Senior Citizens. Depende po kasi yan sa naging compliance sa mga LGU. Kung mabilis magpasa yung inyong LGU, yung inyong mga barangay na mga requirements, mabilis din mapoproseso. Dito kasi sa Tuburan, grabe, 2 weeks, within 2 weeks, na-comply agad nila yung requirements. Ang paliwanag naman dito ng alkalde, ni Mayor Diamante, actually mabilis lang iproseso yan. Dapat aktibo ka dyan kasi data gathering lang naman yan. May mga OSCA o i-gather na ano yung mga kinakailangan requirements sa mga senior citizen para ma-i-release na yung pera. Bakit mo papatatagalin pa, di ba? Yun yung sana Sana pamarisan niya ng iba't ibang LGU na paspas, di ba? Kasi syempre baka hindi naabutan ng iba natin mga kababayan senior citizens. Wag naman sana, di ba? Hindi na umabot. Hindi nila ma-avail itong cash incentives. So sana ito, panawagan ito sa mga OSCA, sa mga local government units na madaliin, i-prioritize yung pag-comply doon sa mga requirements dahil ang sinasabi naman ng NCSC, once kompleto na yung mga requirements, i-release na po yung cash gift. Okay, so mayong buntag sa tanan, buntag pa man, no? So why in Tuburan? First and foremost, ang Tuburan, ang lungsod sa Tuburan mo ay nakasubmit primero gyud in Region 7 og mga dokumento dito sa tong opisina nga og mga supporting documents, application form nga nahimo silang kwalipikado ang mga senior citizens nato diri sa Tuburan. Kaya napamugod sa proseso, i-validate pa na mo, i-submit pa sa central office, and it turned out na ang beneficiary sa Tuburan is the first mo ay nakasubmit o kompleto nga mga documents. That's the reason why it is in Tuburan. Considering ang Tuburan, unang nakasubmit no, sa giingon niya sa mga requirements nga kinahanglan sa ato ang maong balaod. So, pasalamatan gyud ako dako unang-una atong mahal nga presidente, President Bongbong Marcos, nining inaugural niya nga pagpanghatag pagapadapon sa
Republic Act 11982 wherein gitawag niya Expanded Senior Citizens Act na ay ayuda para sa atong edad 80, 85, 90, 95 ug 100 years. So dako kay kini siya og ikatampo pag murag boosting usab sa atong mga senior citizen nga mag-exercise sila, mukhaon sila mga healthy foods niya maningkamot silang mabuhi pa kay doon na ay grasya nga mapaabot nila once makaabot sila ng edad. So based sa balaod, wala siya pihig-pihig compared to the social pension nga natay gitawag nga katurang mga pobre, mga frail, mga masakiton, more makadawat siya sa social pension. However, the Expanded Centenarian Act, the Republic Act 11982, walay gipihig. Dato ka, pobre ka, basta Filipino citizen, nagpuyo sa Pilipinas or outside the Philippines, pwede yun na tong hatagan. So tanan gyud na kanaa sa gitawag og milestone age. So kini siya first pa lang ni siya diri sa Tuburan. However, ang ato ang target sa Tuburan Mayor for the whole year is 465 senior citizens with 6 centenarians. So usa ang Tuburan pinakadaghan og 100 years old. So for Tabaylan also we have a target of 106 and Asturias is 200. So dako kay daghan gyud kaayo ang milestone ager diri sa Tuburan for 2025. And also basing daghan kay mo nadunggan ng mga pangutana, ako na lang sa ipasupot ma'am. Daghan kay nagreklamo ang balaod na approve siya February of 2024. And then nahimo siyang ma-implement last March 17, 2024. Mayon nga nganong wala mamikadawat nganong gi-priority ang 2025. Kay bawo naman ta na depende gyud na sa funds sa gobyerno. So ang gi-download sa DBM to the National Commission of Senior Citizens is for 2025. However, nanay go signal nga pasatago na may og list for 2024 dili mag-uol kay amo na silang gipasubmit, dawato na nato sila ang mga application ug bayaran sa nato sila. So starting March 17, 2024 to December ato silang mahatagan, ma-appeal na siya nato sa atong payout. Thank you. Good afternoon po, I'm Coffee. For Philip, sir, with zero subsidy coming from the national government, how does it affect our services for the elderly? And can you please, sir, reiterate ano yung mga services that our senior citizens can still avail even without the budget? Hello, good tanong. Available at Kenneth Quintanola. I'm representative or local health insurance office of Cebu City. Regarding sa zero subsidy, ang amo na sa PhilHealth is we are still continue giving the services even though wala may hatagin sa subsidy kay it is stated in the kuan sa law, Universal Act na padayon naghapon ang mga service. So we are just the implementer of the law. So dili na mo-affect sa mga padayon naghapon ang service regardless if nice subsidy or wala. So for the program, our senior citizens program, so those nga senior citizen nga no income, walay formal employment, of course, then wala po sa contribution sa PhilHealth, or wala kabot o 120 months sa contribution sa PhilHealth, masod yun natin sa programa under sa Indirect Contributor Senior Citizens Program. So, ang ilang ma-avail na services, of course, na outpatient, inpatient, natay atong bagong programa which is consulta program of PhilHealth. Mauni kanino sa itong PhilHealth consulta kay kani sa Tuburan na atay accredited nga consulta provider. So pwede sila magpakonsulta dito walay bayad, pati ang tambal walay bayad. So ana to ang mga programa sa PhilHealth. Natay mga Z benefits nga maka-avail na itong senior, nalalagay contract nga mga private hospital which is Perpetual Soccer o ang Vicente Soto ang pwede na ito makabil sa CPEN. Pero di niya po mag-goal if ever ma-admit ta sa laing accredited na hospital then under the CPEN, makabil niya po sila pero mag-base na sa case rates. So kada lang na contracted na itong hospital makabil o Z-benefits. Ma'am, last na for NCSC. Ma'am, nasaan po tayo when it comes to registration of our senior citizen? In the provinces, usually there's a conflict with the use of the internet. So how are we addressing? Okay, so for the online registration, you mean the online registration of our... So Region 7 is one of the best performing regions in terms of the online registration. However, we have a new program ngayon, sir, the EDMS or the Elderly Data Management System na ipa-run namin down to the local level kay to add up
with the data nandoon sa online registration. So we will improve the online registration to the elderly management, data management system. Soon to be downloaded to the LGUs. That's our program, to have a clearer number of senior citizens within the country, ano yung mga gamot, ano yung mga sakit nila, ano yung mga pangangailangan. Okay? Thank you. Sir, recently, dito po ginawa yung parang post-SONA activities at Yes. Tuburan. And this one naman, this time, for our senior citizens, what does it mean para po sa ating LGU na may mga malalaking programa ng pamahalaan dito po Dito, ginagawa sa LGU? receptive man kayo. Ako nagpasalamat ako sa ating pamahalaan, at saka sa lahat ng mga national government agencies na nakikita yung pinagagawa natin dito. Actually, tayo rin din po yung merong convergence. Convergence na since 2015 ko pa na-organize yan. Maraming nagpapasalamat ako sa National Economic Development Authority wherein ang lahat ng ahensya ng gobyerno, pinag-iisa natin na para tumulong doon sa mga mahihirap, lalo na doon sa mga nagtatanim ng kape. In fact, nakakuha tayo ng malaking budget niyan galing sa DTI dahil sa convergence ng DTI at saka DPWH. So, doon yan nag-umpisa sa ASAP or yung tinatawag natin Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program wherein nagkakaisa lahat ng ahensya ng gobyerno para po tumulong sa mahirap. Actually, sa aming March 7, meron naman kaming quarterly meeting, yung feedbacking po at saka kasama na yung land bank. Yung land bank, yung mga farmers namin pinapautang po at 2% per annum para doon makatulong sa kanila para mapaunlad yung pangkabuhayan. So, para sa akin, siguro nakikita ng national government yun dahil pati mga national government agencies, nakikita na yung focus po natin na para tumulong talaga sa mahihirap. Tsaka, mag-i-himlo siya para na sa sa pagtulong-tulong di ay marami tayong marami. Yes. When did it start? Like, pila ka days or months ang atong gihatag sa ka-LGU? Okay, we started the orientation last quarter of 2024 and we started receiving the documents January of 2025 na. So after the orientation, nagkuha na kami mga documents para ma-process na namo. So for this payout only, ang murag line ba or dates na to is nag-born or nangatao January to February 15 of 2025 kay nga naman siya. Because dapat ang senior citizen before mabayaran maka-birthday na. Kaya kung mamatay na siya before the birthday, of course, dili na to hatagan o gift. But for those sa ka-birthday wala maka-apply pa, they can still submit their application to our office through office sa OSCA sa mga lungsod. How long did it take for Tuburan to comply all the requirements? So I think because I am also from this town, it's a big slap of my face kung hindi mauna yung Tuburan. I'm here. So it only took for Tuburan to have finalized after ni signature ni Mayor for 2 weeks only. Di taga-Diring lang naman. Mayor, Madali lang naman yun. That's di taga-Diring, no? Yeah. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, meron ako outreach program every Tuesday. So doon sa barangay, dala mo naman yung OSCA eh. So mag-gather ka na ng mga data doon sa lahat ng mga senior citizen. Ang dali lang yan. The most important is yung mga tao mo doon sa MSWDO, dapat gagawin nila yung mga trabaho nila. Yes. Lalo na yan sa OSCA. And also, ma'am, we have a very simple documents nga need, unlike sa social pension. So, if the senior citizens have a national ID, no more. Yun lang. Kung walang mahirap yung birth certificate, di lang birth certificate, so national ID, pwede na siya. Kung wala sa dalawa, we also have our secondary documents. Kung mayroong senior citizens ID plus one government issued ID, pwede na siya. So sa yun yun kayo, unlike sa DSWD nga side, among isa yun, para maka-avail ang kanan. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo.
Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Ang gamot po, marami na po tayong tinanggal at hindi na binaba natin yung presyuhan upang makaya namang maabot ng ating mga senior citizen. Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizens na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na 1,000 piso bawat na parang na buwanang pensyon. May mga residential care facilities na pinamamahalaan ng DSWD para sa edad ng 60 na po at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at napabayaang senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Naway, sa pamamagitan ng mga programang ito, at serbisyong ito ng gobyerno, makapaglaan sila ng mas marami pang panahon para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naniniwala ako na ang kinakatawan ng ating mga nakakatanda ay pagiging isang bagong Pilipinas na may disiplina, kahusayan at pagmamahal sa bansa. Narito tayo ngayon dahil ipinapakita natin ang mga katangiang ito na nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga senior, naway magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo ng mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, ating mga senior citizen.